Unang pagkakataon, nasasama si Romeo sa paglalayag sa malawak na karagatan ng Atlantic Ocean. Mula sa pamumuno ng kinagisnan niyang ama na siyang bukod tanging nagpalaki sa kanya, ang tiyuhin niyang si Senyor Sebastian. Pagmamayari ng kaniyang tiyuhin ang Sebastian Treasure Hunting Group. Isa silang grupo ng mga hunter ng iba't ibang kayamanan. Mayroon daw pinaniniwalaan ang kanyang Tio Sebastian na isla ng mga sirena, kung saan lahat ng bahagi roon ay nagkikintabang iba't ibang palamuti at kayamanan. Ultimo raw buhangin ay gawa sa mga diamante at bawat kuweba ay yari sa ginto. Matagal lang pinag-aralan ng kanyang tiyuhin ang lugar at ngayon ay handa na raw itong puntahan ang isla upang maangkin ang lahat ng kayamanan doon. Walang masyadong may alam ng nakatagong kayamanan sa isla. Si Sebastian lamang dahil sa kapatid niyang umibig ng sirena noon. Ikinuwento ng kanyang kapatid ang kayamanan sa lugar na iyon. May mga larawang nagpapatunay sa nakakabighaning isla. Isa kasing photographer ng araw na iyon ang kanyang kapatid. At yun din ang dahilan kung bakit nag-iikot iyon sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa lumubog ang barkong sinasakyan at napadpad daw sa isla ng mga sirena. Matagal na araw nang pinaghandaan ni Romeo ang mga sandaling ito. Nais niyang makaharap ang mga sirena upang maningil sa kasalanang ginawa nila. Lumaki siyang may galit sa mga sirena at dahil yon sa pagkaulila niya. Lumaki siyang hindi nakagisnan ang tunay na mga magulang dahil sa pagpatay ng mga sirena sa kanyang amang si Alexandro at inang si Veronica. Pinaniwala siya ni Senyor Sebastian na dahil sa hindi matanggap ni Veronica ang babae ni Alexandro, ay pinalayas niya ang babaeng sirena na iniuwi ni Alexandro noon sa isa sa kanyang bahay. Nagalit daw ang sirena at kapwa nitong mga sirena, kaya minasakar nila ang mag-asawa. Pati ang pinsan ni Romeo na si Sebastian Jr. ay nadamay raw, kaya't ganoon rin katindi ang galit ng senyor sa mga sirena. Ngunit dahil natuklasan ng senyor ang kayamanan ng kanilang isla, ay nais muna niyang mapasa kamay iyon. Nakahanda na dapat sa paglalayag tungo sa dagat si Romeo kasama ng ilang mga tauhang nagsidatingan. Pero hindi dumating ang senyor. May biglaan daw itong business meeting na hindi pwedeng ikansela. Susunod na lamang daw siya gamit ang sariling barko. Nakatanaw si Romeo sa katamtamang laking gagamitin nilang barko sa kanilang paglalayag sa laot. Hindi pa siya tuluyang nakakapanhik. Maganda ang barko, bago at moderno. Lahat na raw ng kailangan nila ay naroroon. Sa kasamaang palad, hindi rin dumating ang magmamaneho. Yung assistant lamang niya na si Bojok na medyo may kaalaman din ang dumating. Nangako naman si Bojok na kaya niyang pangasiwaan ang barko habang nasa karagatan sila. Nagpatuloy sila sa kanilang biyahe dahil na rin sa utos ng senyor. Tumatanaw-tanaw lang si Romeo habang gamit ang telescope sa kahit saang parte ng dagat. Nagbabaka sakaling makatanaw ng sirena o yung isla nila. Nang unti-unting dumilim ang panahon, lumakas ang ihip ng hangin. Sumungit ang kapaligiran. Humampas ang malalakas na alon at may namuong buhawi. Nawala na sila ng kontrol kaya kung saan na napadpad ang kanilang barko. Ang masama pa ay nang magkabutas at mabiyak ang ilalim na bahagi ng barko. Labis na nagtaka si Bojok kung bakit ganoon kabilis nasira ang parting iyon ng barko. Bago pa ang pagpapagawa ng senyor, baka nga may kakaiba sa ilalim ng dagat.
Nagtuloy-tuloy ang paglubog ng barko at sa isang iglap ay tuluyan ng nilamon ng dagat. Pagmulat ng mga mata ni Romeo ay labis siyang nagulat sa pangkat ng mga magagandang babae na nakaupo at nakapalibot sa kanya. Nilalaro nila ang ilong, tenga at buhok nito. Tumuwid sila ng pagkakaupo upang hindi maharangan sa pag-upo si Romeo. Umupo si Romeo at saka pa lamang niya nakita ng maayos ang kabuuang anyo ng mga babae. May mga buntot sila na punong-puno ng kaliskis. Ngunit makukulay at makikintab iyon, habang ang katawan at ulo ay sa naggagandahang dilag. Mahahaba ang mga buhok nila at may kanya-kanyang suot na kwintas. Bahagyang umurong si Romeo at ganoon din ang mga babae sa gulat rin sa kanya. "Nasaan ako?" Bulalas niya. Alam niyang mga sirena ang misyon nila. Ngunit ngayon nandito na siya, ay hindi niya maiwasang matakot. Iba pala kapag kaharap mo na, kaysa naririnig mo lang. "Nandito ka sa bulwagan namin." Nakangiting tugon ng isa. "Umalis kayo! Huwag niyo akong hahawakan." Pambubugaw ni Romeo sa kanila. Sumenyas naman ang isa sa kanila, kaya't kanya-kanya na sila ng layo. Tumayo agad si Romeo at kinapkapan ng bulsa. Inilabas niya roon ang cellphone, pero nakapatay at hindi na mabuksan. Napabuga siya sa hangin. Inilingon niya ang paningin sa kapaligiran at napahinto siya at napanganga. Saka pa lamang niya napansin ang mga ito. Ang ilang bahagi ng mga buhangin ay puro nagkikintabang diamante. Ang mga kuweba sa dako roon ay binubuo ng mga naglalakihang ginto at mga perlas na nakasabit. May mga koral na nakalapag sa ilang parte ng dalampasigan at iba't ibang klase ng palamuting matatagpuan sa lugar. Hindi maikurap ni Romeo ang mga mata sa kakamasid sa paligid. Tunay ngang kapag natagpuan ito ng tao ay ikakayaman nila. Nahinto siya sa pag-iisip ng magsalita ang babae sa likuran niya. "Alam kong nagugutom ka, kaya't kailangan mong kumain." Alok nito habang hawak ang maliit na gintong tray at nakalapag roon ang iba't ibang klase ng prutas. "Baka naman lasunin mo ko." Pagmamatigas ni Romeo. Napadako ang kanyang tingin sa paa ng babae. Nangunot noo siyang makitang wala itong buntot. Anong ibig sabihin yan? I mean, bakit may paa ka?" Sabay turo pa niya. Bahagya na lamang tumawa ang babae. "Nagagawa namin ito. Anumang oras namin naisin." Tugon niya. "Ibig sabihin, maaari kayong mamuhay sa syudad?" Tanong ulit ni Romeo. "Oo." Sabay tango ng babae. "Pero kailangan naming makabalik sa tubig nang hindi bababa sa loob ng isang araw." Tugon nito. Inilapag ng babae ang pagkain at umupo naman si Romeo. Aminin man niya sa hindi, pero kumakalam na ang sikmura niya, kaya't kailangan niyang kumain. "Hindi ba kayo masasamang nilalang?" Bumalasik ang tingin ni Romeo mula sa sariling kataga. "Hindi, basta ba't mababait kayo?" Nakangiti pang sagot ng babae. Hindi maintindihan ni Romeo pero sadyang nagagandahan siya sa kausap. Parang kay sarap nitong pagmasdan at ang mga tinig nito ay waring musika sa kanyang pandinig. Kaya't ang galit na nararamdaman ay tila naglalaho.
Naisip ni Romeo na kailangan niyang magpanggap at makuha ang loob nila. Magtatagumpay sila sa misyon sa pamamagitan niya. Kailangan lang niya makontak o di kaya'y makaalis sa islang to upang ipaalam sa kanyang tiyuhin ang isla. "Ano pala yung pangalan mo?" tanong ni Romeo. "Ako nga pala si Jessica." Sabay lahad ng palad. Inabot naman iyon ni Romeo. Hindi may paliwanag ni Romeo pero parang nakuryente ang kanyang puso habang hawak ang palad ni Jessica. Tila napakabilis ang pagtibok nito tungo sa kaharap na dalaga. Nang matapos silang mag-usap ay panandalian siyang iniwan ni Jessica. Lumusaw sa tubig ang dalaga at lumitaw na ang kanyang buntot. Lumapit sa maraming sirena at nakipagbeso-beso. Muli, inilabas ni Romeo ang cellphone at kinalikot. "Kailangan kong makaalis rito," aniya sa sarili. Pero bigo siyang mapaandar iyon. Sumapit ang dapit hapon at dinalhan ulit siya ni Jessica ng makakain. Nagpasalamat naman si Romeo. Nagkakwentuhan ulit ng panandalian. At nang matapos kumain ay tumalikod na si Jessica. Pero pinigilan ni Romeo. "Dito lang ba ako? Wala ba kayong nakahandang tutuluyan ng bisita?" Nahihiya niyang tanong. Bahagya namang tumawa si Jessica. "Oo naman, meron. Hindi pa naman kasi sumasapit ang gabi kaya't hindi pa kita sinasama ron." Isinama na ni Jessica si Romeo sa dakong kuweba. Napapahawak pa si Romeo sa bawat bahagi ng ginto. Matitibay at mukhang hindi basta-basta ganoon kadaling baklasin ang kahit kapirasong parte. Nagpatuloy sila sa pagpasok. Kahit walang araw ay medyo may kaliwanagan naman dulot ng gintong paligid. Nang marating nila ang may kaliitang kuweba ay napatawa pa si Romeo. Mayroon kasing kama, banig, kumot, unan at kurtina ang silid. "Sige, dito ka muna tutuloy ayon kay Inang Perla," wika ni Jessica. Kinabukasan ay nagising si Romeo ng maaga at muli ay may dala na namang pagkain si Jessica para sa kanya. Matapos makapag-agahan ay niyaya ni Jessica si Romeo upang ipakilala sa mga kauri. Tumungo sila sa pampang at nadatna nilang nagkukumpulan doon ang magagandang sirena. Binati niya sila at nakipagkilala sa kanila. Napansin niyang mukhang mababait naman silang lahat at welcome na welcome siya sa kanila. Pero bakit kaya nila nagawang patayin ang kanyang ama at ina? Biglang hinila ng isang sirena si Romeo upang makisabay sa kanila sa pagsisid sa karagatan. Natumba siya ng biglaan, pero sinalo agad ni Jessica upang hindi masaktan. Nagtawanan naman ang bawat isa na wari kinikilig. Samantalang natigil ang dalawa na magkatitig sa isa't isa. Tumalikod na si Jessica at sumisid sa dagat. Hinabol naman siya ni Romeo. Masayang masaya silang naghahabulan sa ilalim ng dagat. Kinagabihan ay magkatabi si Romeo at Jessica sa dalampasigan. Kumakanta-kanta si Jessica. Nadadagdagan tuloy ang pagkahumaling ni Romeo sa binibini. Dahil sa napakalambing nitong tinig. Nakaka-inlove pakinggan ang maganda nitong boses. Hindi na nakapagpigil si Romeo. Nais na niyang halikan si Jessica. Inilalapit na niya ang mukha sa dalaga habang tahimik naman si Jessica. Bigla silang natigil nang magsidatingan ang magagandang sirena na sa oras na ito ay may mga paa. Kinabukasan ulit ay magkatabi sa may buhangin ang dalawa
habang nakamasid sa mga sirenang lumalangoy-langoy sa dagat. Akala ko, mga salbahe ang mga sirena. Nagkamali pala ako. Bulalas ni Romeo. Nagkalingunan sila ni Jessica. Bakit naman? Tanong ni Jessica. Kalimutan mo na. Personal life lang yon. Pag-iiba ni Romeo ng usapan. Ngumiti lang bilang pagganti si Jessica. Tumayo na silang dalawa at sabay na lumusong sa tubig at naghabulan doon. Lumipas ang ilang araw na pananatili ni Romeo sa piling ng mga sirena. Parang ayaw na niyang umalis sa piling nila. Lalong-lalo na sa iniibig niyang si Jessica. Wala siyang kaalam-alam na ang ibinigay sa kanya ng tiyuhin na kwintas kailan lang ay isang uri ng device kung saan maaari siyang matunton sa kinaroroonan. Ngunit dahil sa grabing tinamo sa karagatan, ay bahagyang nasira iyon. Kasalukuyang nasa isla ang kwintas. Napulot ng isa sa mga sirena at inilagay sa ibabaw ng koral. Dahil diretso sa sikat ng araw ay kusang naayos iyon. At ilang sandali lang ay malapit na silang matunton ni Senyor Sebastian. Tahimik ng umagang ito at kasalukuyang nagtatampisaw sa tubig ang maraming bilang ng mga sirena. Na-curious si Romeo nang suyurin ang papasok na bahagi ng kuweba. Dinaraanan niya roon ang magagandang silid ng mga sirena hanggang sa bumungad siya sa kabilang bahagi ng isla. Doon ay parang normal na ang lahat. Natatanaw niya sa kabilang isla ang mga sirena at sireno, pati ang mga anak ng mga ito. Namangha siya dahil akala niya puro lang babae ang mga sirena. May nadidinig siyang mahinang tinig na wari pumapalahaw. Nagtaka siya kung ano yon. Kaya't hinanap niya yon. Nadatnan niya ang maliliit na butas at bahagyang natatakpan ng mga malalaking bato. Binuhat niya at inalis ang mga bato. Tumambad sa kanyang paningin ang isang matandang lalaki na nakakulong doon. May nakaharang na maliit na rehas na bakal. At nakakadena at nakakandado iyon ng mahigpit. Tulungan mo ako. Maawa ka. Umiiyak ang lalaki at damang-dama sa kanya ang sobrang paghihirap. Bakit po kayo nariyan? Nagtatakang tanong ni Romeo. Ang mga sirena. Ikinulong nila ako. Sagot ng lalaki. Bumakas ang galit sa mukha ni Romeo. Para sa kanya, pakitang tao lang pala ang inasal ng mga sirena. Tulad ng nakagisnan niyang paniniwala ay masasamang nilalang sila. Bakit sila nagkukulong dito ng ordinaryong tao? Nais niyang tanggalin ang kadena, ngunit kailangan pa niyang mahanap ang susi. Dumating si Jessica. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jessica. Sinamaan naman siya ni Romeo ng tingin. Masasama kayong nilalang. Anong ginagawa niyo sa kanya? Tiimbagang ni Romeo. Lumungkot ang mukha ni Jessica. At upang maliwanagan ay sinama niya si Romeo sa harap ni Inang Perla, ang reyna ng mga sirena. Pinatay niya ang kapatid ko. Kaya't bilang kabayaran, ay ikinulong ko siya ng mahabang panahon. Mabuti kang tao, Romeo. Kaya't bilang ganti ay hahayaan kitang lumikas kasama ng matandang iyon. Pinapatawad ko na rin siya. At alam kong labis ang kanyang pagsisisi. Nakahinga ng maluwag si Romeo. Naisin man niyang magtanim ng galit pero hindi niya magawa. Ramdam niya ang kabutihan nilang nilalang. Tuluyang pinakawalan ang lalaki na halos umabot na sa tiyan nito ang mahabang balbas
at ang buhok ay aabot na sa kanyang hita dahil sa tagal na inilagi niya sa lugar. Masayang masaya ang lalaki at labis ang pagpapasalamat niya kay Romeo. Humingi na rin siya ng tawad sa mga sirena at labis ang pasasalamat sa kanila. Inihanda ng mga sirena ang bangkang gagamitin ng dalawa. Sa pagnanais ng lalaki na lumisan ay kabaliktaran naman kay Romeo. Halos naluluha na ito sa lungkot dahil malayo na siya kay Jessica. Ganoon din si Jessica na palihim na umiiyak. Niyakap nila ang isa't isa. Ihahatid lamang ni Romeo ang matandang lalaki at nangako siyang babalikan niya si Jessica. Mahal na mahal kita. Ani Romeo. Mahal din kita. Sagot ni Jessica. Halos lahat ng taong lumuluwa sa isla ay hindi na nakakabalik. Kaya't yun ang gumagambala sa isipan ni Jessica. Pasakay na ng bangka ang dalawa nang matanaw nila ang maraming rumaragasang malalapad na motorboat sa laot patungo sa kanila. Napatanaw ang mga sirena na nagtataka sa mga taong yon. Nang dumaong ay mabilis na nagsibabaan ang maraming bilang ng mga armadong lalaki sa pamumuno ni Senyor Sebastian. Itinutok nila sa mga sirena ang mga baril. Hindi na rin lumaban ang mga sirena upang makaiwas sa madugong kahihinatnan. Maraming salamat sa iyo, iho. At nasundan kita rito. Wika ng pumapalakpak na senyor. Halos hindi maikurap ng senyor ang mga mata sa kakamasid sa paligid. Mababaka sa mukha nito ang walang kapantay na kaligayahan. Mayaman ako. Akin na ang islang to. Sigaw niya habang ang mga tauhan ay kanya-kanyang gapo sa mga sirena gamit ang lubid. Tiyo, huwag po. Mababait po sila. Lumapit si Romeo pero iniharap ni Senyor ang kalibre sa pamangkin na ipinagtaka naman ng huli. Walang mabait sa akin. Basta walang makakahadlang sa bala ko. Sagot niya kay Romeo. Nagsalita ang matanda sa likuran ni Romeo. Sebastian? Anang matanda. Nagtataka man ay tinitigan ni Senyor Sebastian ang lalaki. Alexandro? Ikaw ba yan? Buhay ka? Tumango naman ang isa bilang pagtugon. Ikinulong nila ako rito. Dahil sa salang pagpatay mo kay Michelle, pinagsisihan ko ang krimeng ginawa mo. May halong galit ang wika ni Alexandro. Patas lang tayo, dahil pati ang anak ko nadamay. Napaluha na rin si Sebastian sa kanyang sagot. Kasalanan mo ang lahat ng yan. Kung hindi ka lang ganid sa pera, hindi hahantong ang lahat sa ganito. Ganti ni Alexandro. Tumigil ka. Oo, sakim nga ako sa pera. Kagagawan ko ang sinapit mo. Pati ng iyong anak. Ibinaling niya ang tingin kay Romeo. Binigyan kita ng device na kwintas dahil binalak kong sundan ka. Pinalitan ko rin ang barkong sasakyan nyo. At yun ay hindi kalidad na bahagi sa ilalim upang madaling masira at tumaob ang barko. Alam ko ang tinataglay mo bilang anak ng sirena. Alam kong kukunin ka nila at dadalhin rito. Napalingon sa isa't isa ang dalawa sa narinig. Humakbang agad papunta kay Romeo si Alexandro habang damang-dama nito sa kanyang damdamin ang pangungulila. Romel? Sambit nito habang lumuluha. Romel ang tunay na pangalan ni Romeo. Ipinalit lamang ng senyor ang Romeo. Niyakap ni Alexandro ang anak ng mahigpit. Itay? Tugon ng naluluhang si Romeo. Tama na ang drama. Nakakarindi. Kayong dalawang mag-ama, kahit kailan, buwisit kayo sa buhay ko.
Hindi na nakapalag ang dalawa dahil sa mga tauhang armado na pumalibot sa kanila. Gaya ng mga sirena ay ginapos din sila gamit ang lubid. Wala kang kasing sama. Itinuring kita bilang magulang. Pero ganito lang pala'y gaganti mo sa akin? Wika ni Romeo tungo sa senyor. Subalit hindi siya pinakinggan ng senyor. Nakatali na lahat ng mga sirena roon at nakakalat ang mga armadong tauhan. Patakbong tumungo ang senyor sa naglalakihang gintong kuweba at walang patid ang saya habang hinihimas-himas iyon. Pumupulot pa ng mga diamante sa lupa at hinahagis-hagis sa itaas. Ako na ang pinakamayamang tao sa buong kalawakan. Sigaw pa niya nang mapatanaw ang bawat isa sa karagatan. Tumaas bigla ang dagat at wari nagbabadyang tsunami ang namuo at handang humampas sa kanila. Rumaragasa ang dagat at nilamon sila ng higanting tubig na dahilan ng pagkasawi ng senyor. Kasama ng mga alipores nito. Pinarusahan ng kalikasan ang masamang senyor. Malinaw ang tubig dagat ng mga oras na ito dahil maganda ang panahon. Kasalukuyang nasa kanilang buluwagan ang mga sirena. Sa gintong isla na naibalik sa maganda nitong anyo matapos ang dilubyong naganap. Samantala, lumalangoy ang isang sireno papunta sa kanila. Nang makalapit na siya sa isla ay natanaw siya ng mga sirenang nasa tabi ng buhangin. Naghiyawan ang mga sirena sa kasiyahan para sa kanilang kasamang si Jessica. Gumuhit naman ang matamis na ngiti sa pisngi ni Jessica nang matanaw nito si Romeo. Agad siyang lumusaw at lumangoy upang salubungin ang pagbabalik ni Romeo. Nakaligtas sa bingit ng kamatayan si Alexandro mula sa tulong ng kanyang anak na si Reno. Nagkatawang si Reno si Romeo sa oras ng pangangailangan. Unang pagkakataon ng pagbabago ng kanyang anyo. Ikinuwento ni Alexandro ang buong katotohanan. Hindi si Veronica ang ina ni Romeo, kundi si Michelle na isang sirenang isinama niya sa syudad. Si Veronica ay asawa ni Senyor Sebastian. At dahil maagang namatay sa sakit, ay pinalabas niyang ina ni Romeo. Marahil dahil sa kanyang balak na magkaroon ng galit si Romeo sa mga sirena. At kusang si Romeo ang lalaban sa sariling angkan. Nagka-interes si Senyor sa naturang lugar at sa buntot ng sirenang si Michelle. Dahil minsan na niya nakita iyon na naging ginto ang maraming bahagi. Dinakip niya si Michelle at napatay niya noong sanggol pa lamang si Romeo. Ngunit naglaho ang gintong buntot na dahilan ng kanyang pagiging kahaman. Labis siyang nadismaya. Napag-alaman ng mga sirena ang nangyari kay Michelle dahil sa kwintas nito na hindi na umiilaw ang kabiyak na tanga ng kanilang kaharian. Sinyalis iyon ng kanyang kamatayan. Kaya't hindi sila tumigil hanggat hindi nadadakip si Alexandro. Pero hindi nila nalaman na may anak na pala ito. Inilihim kasi sa kanila ni Michelle dahil tutol ang angkan sa pagsama niya kay Alexandro sa mundo ng mga tao. Hindi rin binanggit ni Alexandro noong nakakulong ito sa kanila. Dahil ayaw niyang mamuhay ng hindi normal ang anak. Masayang nagtagpo si Romeo at Jessica sa ilalim ng dagat. Kumawala ang kanilang unang halik sa isa't isa, habang kapwa tumitibok ang kanilang mga puso sa bawat isa. Handang manatili ang sirenong si Romeo sa isla. Makasama lamang nito ang pinakamamahal na sirena, si Jessica.